So, magandang araw. Gagawa na naman tayong video. So, itong video na to, i-debunk natin ang looks mo, ang personality. Marami ng ano niyan eh, kasi 'di ba? Or nakabase sa looks mo. Ang personality mo ay nakabase sa looks mo. Looks mo ang personality or ang personality mo nakabase sa looks mo. 'Di ba malaki kasing factor yung nurture. Ibig sabihin, yung treatment sa'yo ng tao, simula bata ka pa hanggang paglaki, yun yung nagsha-shape sa'yo ng personality mo. Meron din naman na maliit na factor na nature, which is medyo esoteric na rin siya na yun yung sa level ng consciousness mo. Kung gaano kataas yung self-awareness mo. So doon, dalawa siya pero mas malaki talaga ang factor ng environment o yung nurture. Kasi simula bata ka, kahit na hindi ka naman maltratuhin, nakikita mo or nauobserbahan mo yung kilos, galaw ng parents mo, na-adapt mo siya. Tapos, dagdag na yung treatment ng parents mo sa'yo, naging kaklase mo, naging kaibigan mo. Eh, usually, saan ba yan? Saan ba nagiging, yan, treatment na yan? Sa looks. Looks naman talaga eh. Ito pansinin mo. Pagka may itsura ka, kahit bata ka pa, alam din to ng bata, mas lalo na yung mga bata eh. Alam mo yung mga bata, talagang attracted talaga sila sa may itsura. Kaya napansin ko to nung parang prep ako. Merong isang babae dun, parang trip ako, kinukurot ako. Tapos yung spark nakikita ko talaga meron sa mata. Totoo yan, kahit 7 years old, alam nila yan. Na nakikita mo yan sa nagpapakyut yung babae. Naranasan ko rin yan nung bata ako. Tapos, yun din, kaya rin ako naging introvert kasi may one point sa buhay ko na naging siga talaga ako. Yung simula kinder hanggang grade 1. Wala talaga ako naging kaibigan kasi nga naging siga ako. Tapos lahat ng wala akong sense ng babae or lalaki. Treatment ko sa kanila is pantay-pantay lang. Tapos lahat sila nakakatikim ng suntok everyday. So yun yung niyan, yung base talaga sa looks yung treatment ng tao. Tapos pansinin mo sa mga magbabarkada. Usually yung pangit yung parang mababa yung Merong iba din naman na parang pangit na nag-i-impose ng dominance kasi nga gusto niyang respetuhin yung itsura niya kahit pangit siya. Parang defense mechanism yun. Meron din naman pogi na parang introvert kasi nga dahil nga angat siya dun sa pack na yon, expect mo most of the karamihan ng normie or below average is isushoot siya dahil sa below yung looks niya. Kaya pagka nasa extreme sides ka, kung pangit ka or pogi, medyo may positive siya kung sa pang-araw-araw na trabaho or treatment, respect, ganyan. Pero sa casual, sinasabi ko yung sa casual, yung friends, tapos sa mga medyo negative siya. Kasi parang, kuwari, super pogi mo, tapos yung napaligiran ka ng mga pangit na friends, parang uutuin ka or parang, basta iba yung treatment kasi naiiba nga yung itsura. May halong inggit na rin yun. Eh kung pangit ka naman din, tapos napaligiran ka ng mga normie, ang mangyayari niyan is, ikaw talaga yung parang bubulihin. Tapos sabay ang gagawin sa'yo is lagi kang uutusan, tapos mababa yung tingin sa'yo. Tapos yun, walang kasamang inggit doon. Ang lang talaga yung treatment kasi nga, ang personality mo talaga na-shape. Meron akong sinasabi sa MBTI, meron akong nakaka-chat dati sa online. Wala naman daw talagang introvert. Kaya nagiging introvert yung tao is dahil yung lipunan or yung mga tao na nasa paligid niya, ginagawa siyang introvert. Siyempre, pagka pangit treatment sa'yo or in-outcast ka,
Sa pangit, pangit treatment. Pag pogi ka, i-outcast ka. Kasi sa pogi, hindi naman pangit yung treatment. Pero meron iba rin na pag soft yung face mo, which is nangyari yan kay Justin Bieber, Zayn Malik, ako. Kasi soft yung feature ko, di ba? Parang sa pretty boy type. So, ang respect nun is depende talaga sa tao. Ang usual na hindi i-disrespect ka is yung mga normie. Normie. Sa normie ko nararanasan yan eh. Tsaka sa mga super pangit na na yung disrespect din. Pero usually naman, mas maraming benefit na sa pag-halo effect ng pagiging above sa looks. Kasi may mga nagbibigay sa'yo, tapos lalawak yung social circle mo kahit introvert ka, yayayain ka sa Ito lang nung last time niyaya nga ako na na pumunta daw sa binyag nung anak nung single mother na nagkaroon na ng bagong boyfriend. Um, Niyaya ako. Tinanggihan ko kasi alam ko na mangyayari dun eh. Parang i-interrogate ka. Kasi syempre nakikita nila post ko sa Facebook na against dyan sa single mother. Pag pumatol kayo dyan, beta bakskak ka. So, yun yung Kaya usually pagka may nag-aalok sa akin ng mga pamilyado at may anak, wala akong in common dyan eh. So, alam ko na yung mangyayari dyan, tatanungin ka, i-shame tactics ka, bakla ka ba, ganyan. Na tsaka private person ako, sayang din yung oras ko dyan dahil wala talaga akong in common dyan dahil puro may mga anak dyan eh. Naobserbahan ko na kasi dati, so parang na-outcast lang din ako. So yun nga, wala talagang introvert, yung mga bullshit na personality na yan. Kasi ginajudge ka talaga base sa looks mo. Kung marami kang rejection sa buhay, malamang i-isolate mo sarili mo. Magpo-focus ka na lang sa survival mo. Which is mahirap para sa below average tas sa pogi, okay naman, sakto lang. Kasi merong halo effect. Pero hindi mo maiiwasan yung yung inggit, may inggit. Pero sa babae, napansin ko sa babae yung above sa looks. Kahit na pala absent yung katrabaho ko, parang mabait pa rin talaga sila sa babae. Pero ako hindi ko ginagawa yun. Pag ako lalaki, kahit na may tsura ako, hindi ako makakalusot kasi ang tingin talaga sa lalaki is mababa talaga sa lipunan. Kasi nga dahil yung sa mga simp society, dahil tayo nag-a-approach, tayo yung pag may gusto tayo, gusto talaga natin i-achieve. Ibig sabihin, kailangan mo na action. So, kaya ganun ang tingin sa lalaki, disposable gender. Kasi tayo nag-a-approach, tas pag may gusto tayo na goal sa buhay, tayo yung magre-reach. Ibig sabihin, gagawa ng action. So, sa babae, passive eh. Although, nagtatrabaho naman din sila, pero mostly kasi, easy work eh. Pag babae, mag-exist ka lang dyan, maraming magbibigay sa'yo, maglilibre. Tapos yung treatment sa'yo, kahit normie ka or pangit, katumbas mo yung chad eh. Biruin mo, para ka irespeto, kailangan mo yung heteronormy na looks, tsaka chad na looks. Putya sa babae, maging kahit pangit pa yan, or normie yan, or iisa lang yung treatment. Nirespeto pa rin sila dahil, nature eh. Sila ang nagre-reproduce eh. Kaya mataas yung value nila dahil sila nagre-reproduce. Tayo giver. Hindi naman nila kailangan ng maraming giver. Yung mga gusto lang nila na giver, heteronormy, tsaka tsaka sa mga pogi. Pag pangit ka nagbigay, creepy. Oh. Kahit yung similya mo ibigay mo, creepy. Meron nga sa blood donation ng sperm bank. May mga traits, physical traits talaga. Lalo na pag sa western countries ka. Dapat blue eyes ka, 6 foot yung height mo, tapos normie, maganda yung frame mo. Siyempre malamang pag 6 foot ka, matik yan. Wala akong nakitang 6 foot na pangit yung frame. Usually, merong pangit na frame sa super tangkad, 6'4" above.
Kasi meron din ako nakita sa Blackpill eh. Kasi pagka 6'3", 6'4" above na yung height mo is ano na yun, parang yung genetic hindi na pantay. Hindi na pantay yung distribution ng mga extremities mo, yung trunks mo, ganyan. So, dysgenic, yun yung tawag nila, dysgenic. So, yung mga super liit na lalaki, yun yung mawawala sa gene pool. Yung super tangkad naman, dahil sa super tangkad nila, dysgenic na rin. Kasi nga, makakaproduce sila ng offspring na maraming abnormalities din. So, usually 6'4" above yung ceiling. Ang ideal na height is 5'10" to 6'3". Sa western yan. Ewan ko lang sa Pilipinas. Kasi alam ko sa Pilipinas, 5'7", pinaka-small na yan eh. Kaya gumawa na rin ako ng video niyan dati. So, yun nga. Yung personality na yan is ginajudge talaga yan base sa looks mo. Kasi yung forma mo, 'di ba? Syempre babagay mo 'yan sa mga features ng mukha mo, sa buhok mo, tapos sa katawan mo. Yun lang naman yun, kaya ganun ka pumorma eh. Titingnan mo sa salamin, bagay sa akin to, ganyan. Syempre, may factor na rin yung pananamit, tsaka pagiging malinis at presentable. Pero ang ginajudge talaga is face. Yung mukha mo talaga. Kaya nga, ano eh, na blackpill din talaga ako noon, na wala naman talagang introvert eh. Ang, ang society, lipunan, or mga tao na nasa paligid mo, ang, ang, ang dahilan kung bakit ka naging introvert. Kasi nandyan na yung, meron na ring factor yung level of consciousness. Kuwari yung consciousness ng mga nasa paligid mo is blue pill talaga. Ikaw, black pill ka. Black pill, yung consciousness mo, marami ka nalalaman eh. Yan yung tinatawag natin sa nature side. Siyempre, pagka may marami kang nalalaman or intelligent ka na tao or knowledge, siyempre pagka yung mga ganitong ano, hindi mo to pwede sabihin sa mga normie or red pillar. Kasi pagka sinabi mo tong mga ganito, pucha, i-shame ka talaga, tapos i-outcast ka. Kaya nga yung black pill knowledge, pati yung nihilism. Nihilism kasi is truth yan, na wala naman talagang purpose yung buhay. Nandito lang tayo is para mag-survive at mag-procreate. Sabihin mo sa blue pillar yan, pucha, i-outcast ka. Sabihin na babaliw ka na eh. Kailangan mo na magpa-psych. Depress ka lang. Masyado ka naman negative. Depress ka lang. Yan yung sasabihin sa iyo ng mga normie. Tapos sabihin mo, ah, ang ang tao, yung treatment ng tao is base sa looks. Sabihin mo yan sa normie tsaka red pillar. Naku, i-outcast ka. Yung red pillar, medyo okay pa yon kasi medyo bukas din naman yung mata nila sa mga nangyayari. Pero hindi sila yung parang dig talaga sa deep kung bakit, anong cause talaga ng nangyayari, bakit ganito, yung root cause. Kasi nga, di ba yan yung nagbibigay ng effect? Di ba cause and effect? So, yung root cause, hindi nila dinidig kung bakit ganun. Kasi nakikita nila is surface level nila. Hindi nila kayang ilagay yung kapalaran nila or sapatos nila dun sa sitwasyon na yun. Yun yung lacking sa blue pillar tsaka ano. Sa bagay, default state naman talaga yung blue pill eh. Para makasurvive ka, kailangan mo talaga maging blue pill. Yung 9 to 5 job, tapos hustle bullshit, tapos maging sociable, yung ganyan. Putya, kung pogi ka, tapos masyado ka madaldal, nako, magdodraw ka ng attraction sa tao. Kakaingitan ka. Kung pangit ka naman, na sociable ka masyado, nako, di ba sa red pillar sabi, mag-build daw ng social circle. Totoo naman din yan kung normie ka. Pero kung pangit ka at pogi ka, gawin mo yan. Pucha, pag pogi ka, kakaingitin ka na na mga normie. Tas kung pangit ka naman, mangyayari sa'yo is sasabihin creepy, tas may vested interest ka. Lahat ng horn effect, pag-iisipan ka, suspicious.
Sabi, ba't kaya ano to, sociable tong tao to? Siguro ano lang to, insecure. Sasabihin nila sa'yo, tangina ikaw na nga yung gumagawa ng kabutihan eh. Ikaw na nga yung nagre-reach out, sasabihan ka pa na insecure. Yun yung sinasabi natin. Both extreme pag sa super pogi ka, tsaka super pangit ka. Black pill ka. Pagka normie ka, yan, hustle culture. Tangina, kailangan mong gawin to. Yayaman ka. Base sa ganun, the fact na ginagawa nila yung pag-hustle na yun, ibig sabihin, yung effort nila is talagang napakataas para lang ma-achieve yung ganun. Eh sa mga may itsura, mag-artista lang sila eh. Tapos mag-modeling lang dyan, yung mga high-paid job. Tapos o kaya mag-ano sila ng mga, yung sa mga corn, yung mga malalaki bayad, Viva Max, yung mga ganyan. Tapos may mga talent manager sila. So malaki nakita niyan. So yun yung talaga yung ano, na basehan talaga ng ano. Tapos napansin ko rin sa mga below average yung itsura, hindi sila ganong kinakausap. Ibig sabihin yung kinakausap ng una. Mostly sila nagre-reach out. Yung nagha-hi, hello. Ito yung mga blue pill na pangit hindi yung mga black pill na pangit. Na ano, ito yung mga oblivious na ano. Kasi mga katrabaho, napapansin ko yung mga below average na single men. Sila yung mga friendly na ano. Kasi nga parang, syempre, lonely ang mga yan dahil single, 'di ba? Ako naman, kahit single naman din ako, pero yung itsura ko is medyo nasa normie side, above pa nga eh. Kasi kung ikukumpara ko itsura ko sa mga katrabaho ko, above talaga. Hindi sa nagyayabang ako, above talaga. Kahit kayo nakita nyo naman itsura ko eh. Kayo magpapatistigo na above talaga sa mga nakikita nyo sa pang-araw-araw. Yung mga nagsasabi dyan na ang pangit ko, cap, cap yan. Alam mo bakit? 30 dates tapos 8 body count. Cap kayo. Kayo mga nagsasabi na pangit ako, zero kayo. Sabihin ko sa inyo yan. Cap yan, di ako naniniwala dyan. Kasi nakakatanggap ako, may nagbibigay ng pagkain, tapos may kumakausap sa akin, nagre-reach out. In-approach pa nga ako sa supermarket eh. Tapos yung ka-flat ko dito, lagi ako kinakausap, yung matanda eh. Cap yan, sasabihin yung pangit mo, Filipino Blackpin, hindi ka successful sa ano. Wala naman din akong pakialam dahil hindi naman to about sa akin. Sinasample ko lang yung experience ko pero minumulat ko lang yung mata nyo na ang treatment talaga is base sa looks. Yan talaga. Meron nga dito maligalig eh. Nasa harap ko eh. Jolly siya, below average yung itsura niya. Oh, tangin na. Hindi siya pinapansin. Wala talagang kumakausap sa kanya. Ang ligalig na niya, promise ah. Tapos sabay papatugtog siya ng malakas. As in, para siyang invisible. Wala talagang pumapansin sa kanya. Eh ako nga, suplado ako eh. Kasi alam ko na black pill na ako eh. Black pill na ako eh. Suplado ako. Alam ko na mostly pagka may nag-approach sa akin, ibig sabihin may kailangan yan. Either gagawin lang ako emotional tampon or sasayangin oras ko sa mga blue pill na wala namang kwentang topic. Oh, yung weather, ganyan. Alam mo yung mga normie na usapan. Ito yung sa nature side yung mga consciousness level. Yung mga mabababa talaga yung normie. So, yan talaga ang basehan is yung personality mo is nasi-shape yan ng ano. Malaking factor yung nurture or environmental side kaysa nature. Yung nature mo kasi is sa sarili mo yan eh, para sa sarili mo. Pero yung pakikitungo mo sa ibang tao is iba. Iba yung personality. Pansinin mo pagka ikaw mag-isa, ano bang, yan yung nature side mo yung ikaw mag-isa, di ba, totoo ka sa sarili mo pag mag-isa ka. Once na ilagay mo yung sarili mo sa mga crowd na tao, tapos sa mga kaibigan mo, tsaka sa mga iba mong kasama, yung treatment nila mag-a-adjust ka, di ba? Depende sa ano, parang gagawin mo, yung ball ang nasa kanila.
Which is yun nga yung sinasabi ni Bruce Lee, be like water. Na pansinin mo, di ba pagka solo ka, ikaw mag-isa sa kwarto, tangina kahit maghubad ka dyan, labas titi mo, labas dede mo, or Lucha wala makikialam sa'yo. Totoo ka sa sarili mo. Yan yung nurture side, nature side. Pero yung nurture environmental side, yan yung pakikitungo mo sa lipunan. So kung isolate ka, ayaw mo makisama sa tao, ibig sabihin, yung treatment sa'yo ng tao is pangit talaga. Or ina-outcast ka. Kung pogi ka naman, okay yung treatment nila, pero nasisense mo na may halong kaplastikan din dahil meron lingering na inggit. Yun yung yun yung nun. So, sa nature side is, i-assess mo pag ikaw mag-isa, nagpapakatotoo ka. Pero sa nurture side or environment is, yung pag pakikisalamuha mo, yun yung personality mo. So, meron kang yung personality mo, yung totoo ka dahil ikaw mag-isa, solo, tsaka yung pakikisama, yan yung personality mo, which is, yan yung perception ng ibang tao. Deep, di ba? Deep. Yan yung black pill. Yan yung black pill. Deep. May multiple personality ka. Yung judgment nila. Kaya nga, di ba yung judgment nila, ng ibang tao, first impression last. Totoo yan, promise. Totoo yung first impression last. Kasi sa 48 laws of power, dinibunk na yan eh. Na i-guard mo yung reputation mo with your life. Biruin mo, sabi pa ni Robert Greene yun, with your life. Kasi dyan nakasalalay yung survival mo eh. Dyan nakasalalay kung paano ka pepera. Dyan sa reputasyon mo. Biruin mo, dahil lang sa looks mo, nahihirapan ka, dami mong rejection, hindi lang to sa babae kasi yung iba kasi mga mabababa utak dito, yung mga bobo, sasabihin sa babae lang umiikot. Pucha, yung treatment ang inaano natin dito eh. Kasi yan yung nag-shape ng personality mo, tsaka dyan nakasalalay survival mo. Ano bang, pag nakatrack ka ng mate, ano ba yan? Survival din yan kasi magkakaroon ka ng anak, makaka-procreate ka. So, yung next genetic line mo, magsusurvive. Magsusurvive. Tapos sasabihin nyo, hindi importante ang looks. Pera-pera laban. Oo, isa yan sa mating strategies. Pero yung treatment, obvious naman na beta box. Yan yung hindi maintindihan ng mga normie na na treatment talaga is base sa looks. Dami pa nilang sinasample na ayaw nila tingnan yung edad ng babae. May epiphany phase kasi yan. Kasi dahil, yun din, saan ba nakabase yung epiphany phase na yan? Sa nature pa rin, sa reproductive lifespan ng babae. Timeline pala. Reproductive timeline ng babae. So, yan yung sinasabi ko. Yung personality ng tao is nag-iiba-iba yan base sa treatment. Kung friendly ba naman lahat ng tao sa'yo, di magiging friendly ka rin at sociable. Kung galit-galit lahat, lalo ngayon, social media age, pucha, lahat ng tao introvert. Napansin ko to nung after ng COVID, lahat ng tao introvert na. What a coincidence, diba? Tapos sabay lahat, puro nagsusokmed na lang. Dati, nagsosocialize pa yung tao. Ngayon, ang shallow na. Tapos, marami na may mga Aspergers. Ibig sabihin ng Aspergers, hindi na nila alam makipag-communicate kasi nahook na sila sa cellphone nila. Hindi na nila kaya na makapag-construct ng tuloy-tuloy na sentence structure. Tapos, mga grammar mali na, tapos yung flow ng usapan, hi, hello, tapos stop, ganun na. Kamusta ka na? Okay naman ako, ikaw, kamusta na? Okay naman ako, ito, ganyan, tapos stop na. Ganun na usapan ngayon, social media age na eh. Wala na talagang talaga na getting to know, wala na yan. So, sasabihin nyo, ang personality, hindi base sa looks. Cap. Marami nagko-cope dito eh.
So, ilang minuto na? 24 minuto. So, sana may natutunan kayo dito. Dahil deep to deep. So, peace.